All thy works shall praise thy name in earth and sky and sea. Holy, 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 merciful and mighty, God in three persons, blessed Trinity. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know. Nothing but the blood of Jesus. For my part in this I see nothing but the blood of Jesus. For my cleansing this might be nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know. Nothing but the blood of Jesus. Nothing can for sin atone. Nothing but the blood of Jesus. Not a good that I have done. Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know. Nothing but the blood of Jesus. This is all my hope in. This is all my righteousness. Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know. Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know. Nothing but the blood of Jesus.
it shall be thy royal throne. Sound check. Muli ho, isang magandang gabi sa bawat isa ho sa atin. Purihin ang Panginoon. And today is still Sunday. Amen? Sunday evening. Sabi nga, it's still Sunday. It's the Lord's Day. And isa sa mga gusto natin lagay ng maayos sa ating kaisipan is, it is not family day. It is the Lord's Day. And hindi masama na mag-spend ng time with family, pero it should be our priority is about the things of God. So purihin ang Panginoon. Salamat sa bawat isang naririto. And as we have announced kayo ng umaga, marami tayong, or as we have said kayo ng umaga, marami tayong mga kapatiran na may mga karamdaman. So mag-ingat pa rin ho tayo. Usong ubo, sipon, trangkaso, and kasabay nito yung madaming kaso ho ng COVID-19. So patuloy nating ingatan ng isa't isa. Patuloy ho tayong magtulungan, and we have some brethren nag-a-advise, napakaganda daw ng guava leaves tea. Pakuluan yung dahon ng bayabas. It's rich in vitamin C. At yun ho ay malaking tulong ho sa ating kalusugan. So pag-pray ho natin ang mga kapatiran, lalo na ho si Brother Dave. Isama natin sa prayer ho ang ating kapatid na si Brother Dave. Sa hindi nakakaalam, ang kanyang kalagayan is dystonia. That's involuntary muscle movement, and that's almost 4 years, or may 4 years niya na tinitiis. So pakisama natin sa prayer na nawa ay sa mga susunod na araw ay lumabas naman yung positibong epekto ng Botox na ginawang procedure po sa kanya. And then also, ang ilang mga announcements ang atin noong gathered prayer meeting ay postponed, and until further notice, and Lord willing, we are looking forward sa February na magawa po natin ito. And yung mga susunod natin ho na gawain, so parang balik tayo doon sa 2021, Wednesday, Time in the Word, Friday, 6 p.m., Time in the Word, 7:15 p.m., online prayer meeting via Zoom app. Hindi na siya via Facebook room, kung hindi via Zoom app na. And I think ang ganda ho yung atin hong karanasan last Friday sa atin hong online prayer meeting. Pakasama ho natin sa prayer, and me and our family ay nire-request at hinihingi ang inyong panalangin sa nalalapit na panganganak ni Sister Jonah. So mandun pa rin yung kaba. So bukod bukas, next week, Monday, ay maaga ho kami na handun ho sa ospital. So pakisama sa prayer, yung mga adjustments na mangyayari, lalo na ho kay Timmy na napaka clingy sa kanyang nanay. And 3 araw mawawala Sister Jonah dito sa bahay dahil nga ho CS ang kanyang procedure. So pakisama ho sa prayer ang mga bagay po na yun. Patuloy kami bigyan ng wisdom, and also yung mga pangangailangan na kinakaharap po. Isa sa mga bilin na bilin ng OB ay huwag kang lumabas dahil ang gastos will be multiplied many times kapag biglang nag-positive. Hindi naman pwedeng hindi ituloy yung CS, pero napakadaming beses mag-multiply ang gastos kapag nag-COVID positive and then manganganak. So pakisama ho yan sa prayer na patuloy kaming ingatan ho ng Panginoon. And then meron tayong mga kapatiran, nag-message sa akin, hindi naman COVID, pero may mga trangkaso, at patuloy nating ilapitin ho sa panalangin. And then kanina, natapos ho ang Joy Fellowship, ang online youth fellowship, and I'm very much delighted na makita na marami tayong mga kabataan na patuloy na sumusuporta sa gawain na yon. And we thank God sa mga taong kanyang patuloy din ginagamit, at si Brother Daryl sa mensaheng binigay. Napakaganda, and I would like to encourage you to meditate on those things. 10 dahilan kung bakit kailangang bumalik sa church, and that is very, very good. And nawa ho, tayo ho ay patuloy na mag-pray para sa mga ministry po na yan. Again, i-remind ko lang ho, ginagamit natin muli ang ating offering envelopes at merong color coding, the brown one sa ating general offering para sa panggastos dito ho sa ating ministeryo, the white one para sa ating missions giving, sa ating mga sinusuportahan ni missionary, and yung green one, ito yung ating project envelope. Ito ho ay para sa mga proyekto natin sa church. And right now, ang ating proyekto ay LED monitors sa magkabila.
At yun ho ay malaking TV sa madaling salita. And ang atin hong budget na nire-raise ay 60,000 pesos. So we are planning, hopefully monthly ay i-announce ho natin kung nasaan na tayo para magkaroon lang tayo ng awareness dito ho sa project ho na ito. And I would like to encourage each and everyone, even yung ating mga kabataan, partake at tulungan naman tayo ng Panginoon na magkaroon ng puso na makiisa sa mga bagay nito. Hindi kailangan malaki at nawa ho ay tayo ho ay magsama-sama sa proyekto po na ito. So ang ating goal ay 60,000 at kasama na rin dun yung mga cablings at pagkukonekta ho noon para magamit ho natin ng may kaayusan. Okay, tingin ko ho that takes care of our announcements. Liban na lang kung meron akong nakakalimutan. Patuloy na ho natin ipag-pray pala. Na-announce natin before the new year yung pinaplanong youth camp come April, and hopefully itong kalagayan ngayon ng COVID-19 na ay hindi magtuloy-tuloy at talaga sana mag-die down ulit sa mga susunod ho na panahon. So patuloy ho nating ipag-pray po yan. Okay, so tayo ho ay dumako sa ating sandali ng paghahanda sa pagsamba, ilang sandali ng matahimik na pananalangin. Natingin natin ang gabay ng Panginoon maging ang kanyang pagsasiksik upang tayo ay maghandog ng panambahan sa kanya. Let's pray. Manalangin po tayo. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, muli kami ay lumalapit sa trono ng iyong biyaya sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na namatay, nilibing at muling nabuhay at ngayon nasa kanan mo at namamagitan para sa amin. Lord, salamat po. Salamat po sa pamamagitan niya kami ay napatawad, nahugasan, nabihisan ng katwiran at naging katanggap-tanggap sa iyo at inampon sa iyong pamilya. Salamat po, O Diyos, sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesus ay meron kaming pag-asa ng muling pagkabuhay. Meron kaming buhay na walang hanggan. Meron kaming tunay at ganap at siguradong kaligtasan. Salamat din po, O Diyos, sa pamamagitan niya ay pwede kaming mag-alay ng pagsamba sa iyo. May haahin ang aming mga sarili bilang haing buhay, banal at kalugod-lugod sa iyong harapan. At nawa, Panginoon, lahat nga ng aming gagawin ngayong gabi, mula sa aming awitan, pagbabasa ng iyong salita, pangangaral at maging sa pagkakaloob, lahat nawang ito, Panginoon, ay masumpungan mo na ginagawa ng may pagmamahal at may pagpupuri sa iyo. Ama, bantayan mo kami, ilayo mo kami sa anumang mga kasalanan, suriin mo kami, O Diyos, sa anumang mga bagay sa aming buhay, ugali, pananaw, gawain na taliwas sa iyong kalooban. Panginoon, patawarin mo po kami, Panginoon. At tulungan mo kami, O Diyos, sa biyaya mo na patuloy na labanan, patayin ang mga kasalanang nakatahan pa sa amin. O Diyos, nawa maluwalhati ka namin, nawa mabigyan ka namin ng kapurihan, maging ang aming mga kapatiran na naroon ng mga karamdaman, O Diyos, aming hinihiling na iyong kahabagan. At nawa, O Diyos, ay patuloy na sa gitna ng kanilang mga pinagdadaanan ay maluwalhati pa rin ang iyong pangalan. Lahat ng ito'y dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Tayo po gusto yung lahat at tayo po ay umawit sa Panginoon. Tayo po umawit. Awitin po natin Blessed Assurance.
Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. Heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, perfect delight, visions of rapture now words on my side. Angels descending, bring from above echoes of mercy, whispers of love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, all is at rest. I am my Savior, am happy and blessed, watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Matili po tayo nakatayo. Amen. Para po sa pagbasa ng salita ng Panginoon, basahin po natin sa mga awit, Kapitulo 3, talatang 1 hanggang 8. Basahin po natin ito sabay-sabay, mga kapatid. Kung handa na po kayo, ready, read. Panginoon, ano ang aking mga kaaway ay nagsisidami. Marami sila na nagsisibangon laban sa akin. Marami ang nagsasabi sa aking kaluluwa, walang tulong sa Kanya ang Diyos. Ngunit Ikaw, O Panginoon, ay isang kalasag sa palibot ko. Aking kaluwalhatian at Siyang tagapagligtas ng aking ulo. Ako'y dumadaing ng aking tinig sa Panginoon. At sinasagot niya ako mula sa kaniyang banal na bundok. Ako'y nahiga at natulog. Ako'y nagising kapagkat nalalayan ako ng Panginoon. Ako'y hindi matatakot sa 10,000 ng bayan na nagsisiyanda laban sa akin sa buong palibot. Bumangon ka, O Panginoon. Ligtas mo ako, O aking Diyos, sapagkat iyong sinampal lahat ng aking mga kaaway, iyong ibinunggal ang iyong ngipin ng masarap. Pagliligtas ay ukol sa Panginoon, sumainyong bayanawa ang iyong pagpapala. Amen. Salamat po sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Let's pray, mga kapatid. Ama naming Diyos na sa langit, muli Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa inyo sa gabing ito. Ama, alam namin, kayo'y nasa inyong trono,
At ginagawa niyo, Ama, ang iyong ibig naisin. Alam namin, Panginoon, na napakataas ng iyong kaisipan, pagkat wala pong kasing taas ng iyong kaisipan kahit kanino man na. Lord, salamat po muli sa katotohanan ito na mayroon kami isang Diyos na tunay na aming sandigan at aming mahihingan ng tulong sa oras ng kapighatian, kabagabagan sa aming mga buhay, Lord. Muli salamat, Ama. At kami nakakalapit sa inyo, Ama. Salamat sa aming Panginoong Kristo na tunay na siyang tumubos sa amin upang kami makalapit sa inyo, Ama. Hindi sa pamamagitan ng aming magawa, Ama, kundi sa pamamagitan ng gawa ng iyong anak. Na tunay ang aming magawa ay isang basahan lamang sa iyong harapan. Ngunit salamat sa iyong anak na yung Panginoong Kristo na namuhay at nasunod ang iyong kalooban, Ama, sa lupang ito upang maiyahin niya ang kanyang sarili na tunay na walang kasalanan at walang bangis upang ito ay maibihis sa amin, Ama. Muli salamat po sa totohanan ito, Ama. Salamat po sa kaligtasan. Salamat din po sa pagbasa ng salita, Ama, na tunay, Lord, kayo po ang magtatanggol sa amin sa kahuli-hulihan, Ama. Bagamat nakikita namin sa libutan ito ay wala kaming apuang, Panginoon. Mulit, nalalaman namin na hindi masalupang ito, Panginoon, hindi sa darating na panahon, Lord, kami iyong pagtatanggol, Ama. Salamat po sa pangakong ito, Ama, ng iyong anak ay babalik upang kami kunin kung saan man siya naroon ay dumundin kami. Salamat sa pangako itong Ama. Muli sa buhay na ito kami po ay tunay na naghihirap dahil po sa kasalanan, Lord, na nanahampas sa amin. At tunay tulungan niyo po kami sa pakikipaglaban. Muli dalahin ko, Lord, ngayong gabi na tunay lingapin mo ay mga kapatid na dumadaan sa mga pagsubok. Lalo na Panginoon namin kapatid si Brother Dave Paule, na kanyang kalagayan, Panginoon. Nawa, Lord, ang mga gamot, ang kanyang inject sa kanya, Lord, ay gamitin mo upang umupa, Panginoon, ang sakit, kanyang nararamdaman, Ama. Tulungan niyo po siya, Ama. Hindi po sa kanilang buong pamilya, mga pinansyal na pangangailangan nila, Ama, tulungan niyo po ang mag-asawang ito na Paule. Kundi po ang kailang mga anak. Kundi, Panginoon, ay mga kapatid na apektuhan ang mga bagyo, mga sakuna. Kundi po ang mga kabayan, Lord. Lord, lingapin niyo po sila, Ama. Tulungan niyo po sila. Hindi lang po sa physical, kundi, Panginoon, spiritual. Nangangailangan po sila ng kaligtasan, Ama. Kaligtas po kayo. At kundi, Panginoon, ngayong gabi, nawa maluwalhati namin ang dakilang pangalan. May taas po namin ito, Ama. Magitan na aming mga pag-aawitan, aming pagkakaloob, aming pakikinig ng iyong salita. Tunay, maitas ka namin sa gabing ito. Kundi sa aming pamumuhay, Ama, sa araw-araw namin na buhay, gabayan niyo po kami. Bigyan niyo po kami ng takot sa inyong harapan at gumawa ng mabuti na may kabanalan. Na alam namin, nakatingin po kayo sa amin, Ama. Tulungan niyo po kami, Ama, na makipaglaban sa buhay na ito. At muli, salamat po. Sa iyo lang po aming tiwala. Sa iyo lang po aming pag-asa. Aming samo at dalangin sa pangalan po ng iyong bugtong na anak, aming Panginoong Kristo. Amen. Tayo pala tumawad sa Panginoon. Awitin po natin, I will sing the wonders story. Story of the cross who died for me, how he left his home in glory for the cross of Calvary. Yes, I sing the wonder story of the cross who died for me. Sing it with the saints in glory, gathered by the crystal sea. I was lost, but Jesus found me, found the sheep that went astray. Through his loving arms
arms around me, drew me back into his way. Yes, I sing the wonder story of the Christ who died for me, singing with the saints in glory, gathered by the crystal sea. I was bruised, but Jesus healed me. Pain was high from many a fall. Sight was gone and fears possessed me, but He freed me from them all. Yes, I sing the wonder story of the Christ who died for me, singing with the saints in glory, gathered by the crystal sea. Days of darkness still confront me, sorrow's path I often tread, but the Savior still is with me, by His hand I'm safely led. Yes, I sing the wonder story of the Christ who died for me, singing with the saints in glory, gathered by the crystal sea. He will keep me till the river roll its waters at my feet, then He'll bear me safely over where the lowest I shall be. Yes, I sing the wonder story of the Christ who died for me, singing with the saints in glory, gathered by the crystal sea. At tilipatin mo tayo. Dahil po tayo sa pagbibigayan. Basa mo tayo ng Bible, 2 Corinthians chapter 9, verse 6 to 8. Verse 6, But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly, or of necessity, for God loveth a cheerful giver. And God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. Salamat sa pagbabasa ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Lord Diyos, Ama, makapangyarihan sa lahat, muli, Panginoon, dadako po kami sa aming pagbibigayan. Tamaan niyo po ang puso ng bawat isa, Lord, at ang offering, Panginoon, ay ibibigay, Panginoon. Salamat po, Panginoon. We believe na kayo, Panginoon, ay soberanong Diyos, at nagpapasalamat kami, Lord, na nagagamit, Panginoon, ang bawat isa sa amin, ang aming mga pera, Lord, na ibinibigay, Lord, para sa ikalalago at i-advance ng iyong kingdom. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataong ito upang ang mga karatig, Panginoon, ng lugar ng Pilipinas, Lord, even sa malalayang lugar pang ibang bansa, ay umaabot, Panginoon, yung providensya niyo, Panginoon, through our giving. Salamat po, Panginoon. Tama niyo po ang puso. Tawarin, Panginoon, sa anumang pagkakamali at mga kasalanan, Panginoon, na nasa puso namin, Panginoon. Huwag niyo palakihin ang aming ulo, O Lord, at patuloy ang papuri at ang glory lamang ay para sa inyo, Ama. Sa iyo po ang patuloy maggabay, Panginoon, sa natitira namin gawain, O Lord. Sa tanging pangalan ng Jesus, ang aking tagapagligtas. Amen. Sa Panginoon, awitin po natin, My Savior's Love.
shall ever be. Oh, how marvelous, oh, how wonderful is my Savior's love for me. Sins and my sorrows, He made them His very own. He bore the burden to Calvary and suffered and died alone. Oh, how marvelous, oh, how wonderful, and my song shall ever be. Oh, how marvelous, oh, how wonderful is my Savior's love for me. When with the resounding glory His face I at last shall see, will be my joy through the ages to sing of His love for me. How marvelous, oh, how wonderful, and my song shall ever be. Oh, how marvelous, oh, how wonderful is my Savior's love for me. Magsipro po ang lahat. Amen. Purihin po ang pangalan ng Panginoon, and that's one thing na talagang hindi tayo mauubusan ng pagkamangha. Ano ho, ang matindi, ang grabing pagmamahal ng Panginoon sa atin. Ano, actually, inaanyayahan tayo ng salita ng Diyos na pagmasdan, manggilalas sa grabing pagmamahal na ito. Ang sabi sa 1 John chapter 3, ano ho, behold what manner of love the Father has bestowed upon us, that we should be called the sons of God. Well, dumako ho tayo sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. At siguro ho ay may mga pagkakataon na tayo ay nakapanood na ng palabas sa telebisyon o ng pelikula na kung saan ang bida ay napapaliguran ng maraming mga kaaway. At ito'y uso din sa mga anime. At nung saan siya ay nanghihina na at malapit ng magapi ng kaaway, ay magpa-flashback sa kanyang alaala ang sinabi ng kanyang minamahal o ang mga taong umaasa sa kanya, or maaaring may mga tao sa paligid na biglang magsisigawan upang siya ay encourage sa kanyang pinagdadaanan o hinaharap na mga pagsubok. At biglang ito ay magbibigay ng kahuli-hulihang tulak ng lakas at tapang sa kanya, at sa bandang huli ay magwawagi. Well, yun ho ay sa mga pelikula, madalas na nangyayari, pero tayo ho bilang mga mananampalataya ay wala sa pelikula. Pero nararanasan ho natin na humaharap tayo sa maraming mga problema, kabagabagan, maraming mga patong-patong na pagsubok, at mayroong mga pagkakataon kapag nakipag-usap tayo sa mga tao, at maging hindi lamang sa mga Kristiyano kundi sa mga tao, ay minsan may problema at hindi pa natapos yung problema, ayan na naman at ayan na naman at ayan na naman. Minsan it's natural disaster, minsan ito ho ay may kinalaman sa mga pinansyal, minsan may kinalaman sa mga relasyon natin sa buhay. Iba't ibang problema, iba't ibang pagsubok na pinagdadaanan. Pag ito ang dumarating sa tunay na buhay, lalo na sa buhay ng mananampalataya, and us being Christians, as we have studied many at times, ay hindi exempted sa mga mahihirap na bagay at problema na pinagdadaanan sa mundong ito. And again, ang daming mga prosperity gospel preachers na nagtuturo na basta malapit ka lang kay Lord, wala nang problema. Well, actually, sa salita ho ng Panginoon, pag tingnan ho natin, isa sa mga pangunahing ginagamit ng Diyos para tayo ay banalin at hubugin sa wangis ni Kristo ay yung mga kahirapan at problema na sa soberanong kamay ng Diyos ay pinahihintulutan niya na atin, at dinidesenyo niya na atin hong pagdaanan. So pag dumadaan tayo at humaharap tayo sa mga gatong bagay, saan natin kukunin ang kalakasan at kumpiyansa at tapang?
Well, sa biyaya ho ng Panginoon, merong isang karakter sa Biblia na humarap sa ganitong kalagayan, na siya'y napapaligiran ng maraming kalaban, na napakabigat ng kanyang puso dahil sa tindi ng problema na kanyang kinaharap, at tayo ho ay mga tututo ng mga katotohanan kung paano ang isang mananampalataya sa gitna ng napakadaming pagsubok at problema ay maaaring humugot ng tapang at kalakasan mula sa Panginoon. So nais ko kayong anyayahan sa awit na atin hong binasa kanina sa Psalm 3, at walang iba ito kung hindi si Haring David. Psalm 3, at kung kayo ho ay may mga English Bibles, ay makikita ho natin dyan na kung saan sinabi sa Psalm 3 sa bandang simula, it is a Psalm of David. Particularly a Psalm of David when he fled from Absalom, his son. So it gives us the context. So tayo ho ay magstayong lahat at muli nating basahin ang salita ng Diyos na ito na ating pag-aaralan, verses 1 to verse number 8. Psalm 3, verses 1 to 8. Babasahin ko ho, pakisudan nyo sa inyong mga Biblia. Ito po ang salita ng Panginoon. Lord, how are they increased that trouble me? Many are they that rise up against me. Many there be which say of my soul, there is no help for him in God. But thou, O Lord, art a shield for me, my glory, and the lifter of mine head. I cried unto the Lord with my voice, and he heard me out of his holy hill. I laid me down and slept. I awaked, for the Lord sustained me. I will not be afraid of 10,000 of people that have set themselves against round about. Arise, O Lord, save me, O my God, for thou hast smitten all mine enemies upon the cheekbone. Thou hast broken the teeth of the ungodly. Salvation belongeth unto the Lord. Thy blessing is upon thy people. Pagpalain po ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Muli ho tayong manalangin. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, kami nagpapasalamat na meron kaming katotohanan mo mula sa iyong salita na maaaring pag-aralan, tignan. Sa pagkatunay, O Diyos, kaming mga mananampalataya ay hindi exempted sa mga kabagabagan at kahirapan sa buhay na ito. At nawa, O Diyos, tulungan mo kaming mga tuto sa iyong salita kung paano sa biyaya mo ang mananampalataya ay maaaring humarap sa mga kahirapan at problema sa harap ng buhay o sa gitna ng buhay na ito. Ama, bigyan mo kami ng liwanag, turuan mo kami. At muli, O Diyos, hindi lamang karunungan, kung hindi ito'y Panginoon magsilbi na patuloy na ikababago ng aming mga buhay, ikababanal namin at ikilalalim ng pananampalataya at pagmamahal sa iyo. Lahat na ito'y dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Maaari pong magsiupo ang bawat isa. Ito ho ang mensahe na gusto ko hong matutunan natin at makita natin mula sa awit na ito ni Haring David. When faced with many oppositions and troubles, the faithful believer can pray with confidence to the Lord, knowing that God's plan cannot be hindered by anyone. Kapag humaharap sa maraming mga laban at mga kabagabagan o panganib, ang matapat na mananampalataya ay maaaring tumawag o manalangin sa Panginoon ng may kumpiyansa na kanyang nalalaman na ang plano ng Diyos, ang mga pangako ng Diyos ay hindi mahadlangan ni numan. So meron ho tayong tatlong bagay na gusto kong makita ho natin at ito ho ay tambal-tambal na katotohanan. Number 1, the report and reassurance. Report and reassurance. Number 2, experience and encouragement. Experience and encouragement. And number 3, prayer and proclamation. Prayer and proclamation. Kaunting background lang ho muna dito ho sa ating awit na binasa.
At kagaya ho nung napag-aralan natin sa mga nakaraang mga awit, may mga pagkakataon na ang awit ay nagbibigay sa bandang simula o sa simula mismo ay nagbibigay ng konteksto, bakit nasulat, ano yung konteksto ng pagkakasulat nitong awit na ito. And as we have read, this is the Psalm of David when he fled from Absalom, his son. Ito daw ay awit ni Haring David at kanyang sinulat ang awit na ito, kanyang nalimbag ang nasulat ang awit na ito hindi sa magandang sitwasyon, hindi sa masayang sitwasyon, kung hindi sa panahon na kung saan siya ay tumatakbo palayo, nagtatago mula sa kanyang sariling anak na si Absalom. So ito ay nagbibigay sa atin na napakahalagang pagkaunawa at mas ma-appreciate natin ngayon ay itong awit na ito na atin hong pag-aaralan. Si Absalom ay nagrebelde sa kanyang sariling ama at pinlano at sinubukang kunin ang trono ng hari sa kanyang ama, at ito'y masusumpungan natin sa 2 Samuel chapter 15 hanggang sa mga sumusunod. At sa gitna ng kalagayan na ito, si Haring David ay nag-compose ng awit na kung saan makikita ho natin kung paanong sa gitna ng maraming kabigatan at kalaban, siya ay tumingin sa Panginoon para sa kalakasan at kumpiyansa. So tingnan ho muna natin, number 1, report and reassurance. Report and reassurance. Sa verse 1, ang sabi ho diyan, Lord, how are they increased that trouble me? Many are they that rise up against me. Siya ay tumawag sa Panginoon. Si Haring David ay tumawag sa Panginoon, nanalangin sa Panginoon. At itong panalangin na ito ni Haring David ay para bang siya ay nagbibigay ulat sa kanyang kalalagayan. Ano na ang sitwasyon? Itong nakaraang mga panahon ay usong-uso at kailan ba kahapon yata na bumaha ang social media at ang YouTube ng mga report tungkol sa nasusunog na mall. At ito na ngayon ang pangyayari ng alas 12, ito na ngayon ang pangyayari ng alauna, ito na ngayon ang pangyayari at higit 12 oras na nasusunog ang mall. At kanilang nire-report ang kalagayan or sitwasyon. At narito si Haring David, siya ay tumawag sa Panginoon at kanyang sinasaysay ang nangyayari sa kanyang paligid. Again, tingin ko ho, hindi sobrang ipaalala muli sa atin that very first word, Lord, capital L, capital O, capital R, capital D, is that the covenant name of God, Yahweh, or YHWH. It means He's the covenant-keeping God. Si Haring David ay tumatawag sa Diyos na nangako. And now siya ay nagre-report. At itong report na ito is not to inform God because God does not know. Hindi ibig sabihin na, Lord, ito na ngayon nangyayari. Lord, ito yung sitwasyon. Hindi dahil hindi alam ng Panginoon. Malinaw ang sinabi ng salita ng Diyos. Bago pa natin hingin sa Panginoon, bago pa tayo manalangin sa Panginoon, alam niya na ang ating mga pangangailangan. Ang Diyos natin ay Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay at alam niya perpekto bawat kalagayan natin. So hindi ito pagbibigay alam sa Panginoon dahil hindi niya alam. Kundi again, ito ho ay sa ating kalalagayan bilang tao, ito ang tanging paraan para tayo makipagkomunika sa Diyos. Na hindi isang masamang bagay, na yes, alam ng Panginoon, pero sa ating bilang mga tao na nagdadala ng mga kabigatan at may dala ng mga problema, ay isang napakaganda at napakasarap gawin na ilabas sa Panginoon. At sabi nga ho ni Apostol Pedro, ilagak natin sa Kanya, casting all your cares upon Him, for He careth for you. Here is Haring David. He is doing just that. He is casting his cares. He is casting his troubles to God. Lord, ito yung pangyayari. Lord, ito yung sitwasyon. Handon yung increase. How are they increased that trouble me? Many are they that rise up against me. Marami sila at dumadami sila.
Hindi lang sila basta marami, kung hindi nadadagdagan pa ang kanilang bilang. Ang kalaban ni David, ang problema ni David ay hindi lang isang tao, si Absalom. Kundi itong si Absalom ay gumawa ng kaparaanan para ang mga tao na dating taga-suporta ni Haring David ay makuha niya ang kalooban at maging successful ang kanyang kudeta. Buksan lang natin sandali sa 2 Samuel chapter 15. 2 Samuel chapter 15 and verse number 6. Just to get some ideas sa bagay ho na ito. 2 Samuel chapter 15 and verse number 6. And again, napaka-tuso ang sabi. Simulan natin sa verse number 5. Ang sabi natin sa verse number 4, sa verse number 4. Absalom said, moreover, oh, that I were made judge in the land, that every man which had any suit or cause might come unto me, and I will do him justice. Hindi corruption ng hindi siya gumawa ng mga bagay na parang napakasama. Sabi niya, nangako siya. Kung ako ang hukom, kung ako ang nakaupo sa posisyon, ipagtatanggol kita. Mga politiko natin ngayon, Ang sabi niya sa verse number 5, and it was so that when any man came nigh to him to do him obeisance, he put forth his hand and took him and kissed him. Wow, can you imagine? Narito ang prinsipe, anak ng hari, at kapag meron daw lumalapit sa kanya at nagbibigay galang sa kanya at yumuyukod sa kanyang harapan dahil siya ay prinsipe, ang sabi ng salita niya, he put forth his hand at kinukuha niya, at imbis na ang mga tao ay manatiling nakayukod sa kanyang harapan, kinukuha niya at hinahalikan niya pa. Talagang mahusay ang social skills. Pinapakita niya na kasama niyo ako, kakampi niyo ako, kaisa niyo ako. And then pagdating sa verse 6, ang sabi ho ng salita ng Panginoon, sabi ho sa verse number 6, and on this manner did Absalom to all Israel that came to the king for judgment. So Absalom stole the hearts of the men of Israel. Ninakaw niya ang puso. Sa chapter 16, sa verse 8 ang sabi, chapter 15 verse 13. 2 Samuel chapter 15 verse 13 ang sabi, and there came a messenger to David saying, the hearts of the men of Israel are after Absalom. So ito'y ginagawa ni Absalom on the side, at ngayon nakita na at naging hayagan na ang plano ni Absalom, at may nag-report kay David, nasa delikadong sitwasyon ka. Marami sila at ang puso, and yes, this might be, ito ay exaggeration na hindi lahat, pero napakadami na naging supporters ni Absalom. The hearts of the men of Israel are after Absalom. Nagsimula ang pagre-rebelde ni Absalom, at ito ay nag-gain ng momentum hanggang sa napakadami na ang taong para kay Absalom, at ngayon ay laban na kay Haring David. How are they increased that trouble me? Many are they that rise up against me. Ito ay mga tao, buti sana kung ito ay mga Philistines, buti sana kung ito ay mga Jebusites na talagang mga kaaway, kung hindi, ito ay mga taong pinamumunuan niya, pinoprotektahan niya, minamahal niya, pinaghaharian niya, at ngayon ay karamihan sa kanila mga taong laban na sa kanya. Then sa verse number 2 ng Psalm 3, ang sabi, many there be which say of my soul, there is no help for him in God. As if hindi sapat ang attacking politikal. Sabi ng isang kandidato, tama na ang batuhan ng putik,
Pag-usapan natin ang problema ng bayan. So nahandoon ang ataking politikal, nahandoon ang atake laban kay Haring David, at hindi lamang yon, nahandoon yung atake sa kanya spiritual. Walang tulong sa kanya mula sa Diyos. Habang pinag-aaralan ko ito, naalala ko yung panahon na kung saan sa Philippians chapter 1, kung yung naalala, si Apostol Pablo ay nakakulong at merong mga nangangaral ng pangalan ni Jesus, hindi para matulungan ang ebanghelyo, kundi para lalong madiin si Apostol Pablo. At narito si Haring David, siya ay nasa mahirap na kalagayan at lalo pa siyang idinidiin at sinasabing walang tulong ang Diyos o walang tulong siyang maaasahan mula sa Diyos. Ibig sabihin, ang Diyos ay hindi para sa kanya, ang Diyos ay kalaban niya. Kaya nangyayari ito dahil siya ay tinalikuran ng Diyos at nireject na ng Panginoon. Dahil si Haring David ay isang taong madugo ang kamay, isang ilihitimong hari. If you remember, ang unang hari ay si Saul. At ang anak ni Saul ay hindi si David, kung hindi si Jonathan. At kung titingnan, ang pinakalihitimo sanang dapat susunod na hari ay si Jonathan at hindi si David. Sa 2 Samuel chapter 16, ang sabi sa verse 7, 2 Samuel chapter 16 verse 7, "And thus said Shimei, when he cursed, come out, thou bloody man, thou man of Belial. And the Lord hath returned upon thee all the blood of the house of Saul, in whose stead thou hast reigned." Ginagantihan ka na ngayon ng Panginoon. Pinarurusahan ka na ngayon ng Panginoon. Dahil inagaw mo ang trono na dapat sa pamilya ni Saul. "And the Lord hath delivered the kingdom into the hand of Absalom thy son, and behold, thou art taken in thy mischief, because thou art a bloody man." And yes, hindi perpekto si Haring David. And yes, alam natin yung ginawa niya kay Bathsheba at kay Uriah. Pero ang tinutukoy dito ay hindi yun, kung hindi yung trono na kanyang pinaparatang na inagaw niya, na hindi siya marapat doon. At dahil ngayon hindi siya marapat doon, ay sinasabi na ang Diyos ngayon ang gumanti laban sa kanya at pinarusahan siya ng Diyos. Again, narito si Haring David. Again, tinaguri ang a man after God's own heart. Hindi perpekto, pero isang mananampalataya at matapat na mananampalataya ng Panginoon, at siya'y pinaratangan, ikaw ay pinarurusahan ng Diyos. Isang bagay na questionin ka sa ilang mga bagay, pero pag kinestyon ang iyong relasyon sa Panginoon, ang iyong pagmamahal sa Panginoon, ito ay napakalalim na sumusugat. Ang sabi niya again sa verse 2, "Many there be which say to my soul, there is no help for him in God." Wala siyang aasahang tulong mula sa Diyos. Actually, kalaban niya ang Diyos sa panahong ito. At itong lahat ng ito ay nireport ni Haring David sa Diyos. Pisikal, politikal, at even ang spiritual na atake laban sa kanya, mga bagay na ito na ibinabato laban sa kanya. And maging yung emotional na kahirapan at emotional na struggle na kanyang pinagdadaanan, na ang kanyang sariling anak ay hinahanting siya para patayin. Lahat ng ito ay nireport ni Haring David sa Panginoon. Let us be encouraged na ang throne room ng Diyos ay bukas. Na pwede tayong lumapit sa trono ng biyaya ng Panginoon at pwede nating sabihin sa Kanya, "Lord, tingnan mo, ito ang ginagawa nila. Ito ang sinasabi nila. Ito ang sitwasyon. Panginoon, tingnan mo." Pwede tayong lumapit sa Diyos. I will use minsan ito na unti-unti na natutunan ng anak namin na si Timmy.
Kapag meron nangyaring hindi niya gusto, lalapit siya, Daddy, nagsusumbong na. Let me use that word, pwede natin isumbong sa Diyos. Pwede natin isumbong sa Panginoon. We should come boldly to the throne of grace dahil meron tayong tagapamagitan, walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo, at pwede nating ilagak sa Panginoon ang lahat ng ating mga kabigatan, kabagagbagan na laman ng ating kaisipan, daladala ng ating mga puso, ang mga bagay na nagpapaluha sa atin, ang mga bagay na umaagaw ng tulog natin, ang mga bagay na kahirapan na ating pinagdadaanan. We can cast it all to God, for He cares for us. So that's the report. That's the report. Now comes the reassurance. May mga pagkakataon na maaaring lalapit tayo sa isang tao pero hindi natin alam kung may gagawin siya. Pumunta ka ba kay ano? Oo, pumunta ako. Sinabi mo yung problema? Oo, sinabi yung problema. Ano daw mangyayari? Hindi ko alam. Pero pagdating kay Haring David na handoon ang kanyang katiyakan at manambalik ang kanyang kasiguruduhan sa Panginoon, ang sabi niya sa verse 3, But thou, O Lord, art a shield for me, my glory, and the lifter of mine head. Andun ang muling pagbalik ng assurance, ng kapanatagan kay Haring David. Ngunit ikaw, O Lord, ito yung sinasabi nila. Ang sinasabi nila is, Yahweh is against me. But thou, O Lord, alam ko, ikaw, O Panginoon, kilala kita, O Diyos, ikaw ang aking kalasag. Thou art a shield for me. At pag pinag-aralan yung Greek word dito, thou art a shield round about me. Yes, madami sila. Yes, nakapaligid sila. Pero ikaw ang kalasag na nakapalibot sa akin. Ikaw ang aking tagapagtanggol. Si Haring David, na oo, isang hari, pero isang military man. Hindi kakaunti ang gera na kanyang nilabanan. Alam niya ang gamit ng kalasag. Ginamit niya ito bilang larawan, Lord, ikaw ang kalasag ko. Ikaw ang tagapagtanggol ko. And then sinabi niya rito, that thou, O Lord, we can also put it next to my glory. You are my glory. Ikaw ang aking kaluwalhatian. Contrary sa verbal attacks ni Shimei na inaakusahan si Haring David na ng agaw ng trono, alam ni Haring David sino naglagay sa kanya sa maluwalhating kalagayan. Sino ang nag-exalt sa kanya? Sino ang nag-utos kay Prophet Samuel na pumunta sa sambahayan ni Jesse at isa-isahin yung mga anak ni Jesse hanggang dumating sa nagtanong si Samuel, wala na bang iba? Well, meron pang isa, yung bunso, nandun, nag-aalaga siya ng tupa at pinatawag si Haring David at mismo ang Diyos ang nagsabi, eto ang piniling hari. Hindi si David ang nagsumiksik ng kanyang sarili sa pagiging hari. Ang Diyos ang nagplano, ang Diyos ang nagdisenyo, at ang Diyos ang naglagay sa kanya dito. He is, thou, O Lord, art my glory. And not only that, He is the lifter of mine head. Siya na discouraged, cast down, punong-puno ng mabibigat na problema at nahando ng kalungkutan sa kanyang pinagdadaanan, ang Diyos ang tagapag... alam mo yung pag may problema, kapag bigat na bigat, hindi lang basta bagsak ang balikat, nakayuko ang ulo. Sa kahirapan na dinadala. Ngunit ang magtataas ng ulo, ang magbibigay lakas, ang magbabalik ng tapang, ang magbibigay ng kumpiyansa ay walang iba kung hindi ang Panginoon. Ang Diyos ang nagbibigay comfort, ang Diyos ang nagpapaalala sa kanya na siya ay may pangako. At si Haring David ay na-encourage and he is reassured. So report and reassurance. Number 2, tingnan ho natin, experience and encouragement. Experience and encouragement, verses 4 to 6. Karanasan at pagkakaroon na pagpanumbalik ng tapang, pagbibigay tapang o lakas ng loob. Ang sabi niya sa verse 4, I cried unto the Lord with my voice,
and He heard me out of His holy hill. Si Haring David ay nakasumpong ng reassurance sa mga pangako ng Panginoon, sa covenant ng Panginoon sa kanya. At sa portion na ito, makikita natin isa pang kaparaanan na kung saan o isa pang balon na kung saan si Haring David ay kumukuha ng tubig ng encouragement and confidence. Ano ito? Sa balon ng eksperyensya. Now, gusto ko maging maingat. Yes, ang ating pananampalataya ay hindi nakatungtong sa karanasan o eksperyensya. Kapag dito tayo tumungtong, lahat tayo, kung ganong karami ang tao, ganong karami ang iba't ibang karanasan. Alala ko ho, may sinusubukan akong, naikwento ko na sa inyo minsan, may sinusubukan akong bahagian ng ebanghelyo noon, many years ago. At sinusubukan ko, siguro may 20 minutes ko na siya kinakausap, pero talagang parang lumalagpas lang sa ulo niya yung sineshare ko sa kanya. At itong taong ito, sa lahat ng sinasabi ko, ang layunin niya pala, maibahagi niya yung kanya. At pagkatapos ko magsalita, binigyan ko siya ng konting panahon para sumagot, para lang malaman ko kung naiintindihan niya. Yung binabahagi ko, nagsimula na siya. Ako nga 30 minutes daw, patay na ako. Di na tumutibok ang puso ko. 30 minutes, nakita ko yung liwanag. Siya daw ay nakaranas ng near-death experience. And again, lahat ng sinubukan ko ibahagi sa kanya na siya'y makasalanan, na si Kristo ang tagapagligtas, na ang Diyos ay hahatol sa kasalanan, lahat ng katotohanan ng salita ng Diyos ay lagpas, baliwala. Basta ito yung naranasan ko. Andun na ako sa tarangkahan ng langit. Kita ko na yung pintuan ng langit, ang liwanag. Hindi tayo nakabase sa eksperyensya. Kundi tayo ay nakatungtong sa katotohanan ng salita ng Panginoon. Now, ang eksperyensya ay hindi natin basihan, pero hindi natin ito kaaway. Hanggat ang eksperyensya ay napapailalim sa otoridad ng salita ng Diyos. Kung paano ang ating Panginoon ay totoo at ang ating Panginoon ay gumagawang totoo sa buhay ng kanyang mga mananampalataya, then maaari ngang maranasan at nararanasan na eksperyensya ng mga Kristiyano ang gawa at kilos at tulong at tugon ng Panginoon sa ating mga buhay. Nararanasan siya. Ang kanyang kabutihan, ang kanyang biyaya, ang kanyang pag-iingat, ang kanyang paggabay, maging ang kanyang pagdidisiplina o pagpalo ay nararanasan ng mga mananampalataya. At ang sabi ni Haring David sa verse 4, balikan natin, I cried unto the Lord with my voice. Ako ay umiyak sa Panginoon. Ako ay nanalangin sa Panginoon. Hindi lang basta nanalangin, nandun yung kanyang pagtangis sa harapan ng Panginoon. Pero meron siyang sinabi sa bandang sa sunod, ang sabi niya, and He heard me out of His holy hill. Kanyang dininig ako. Naranasan ni Haring David sa mga nakadati niyang mga naging problema, sa mga nakaraan niyang kabigatan, sa mga pagsubok niya na hinarap, naranasan niya nang tumawag sa Panginoon at naranasan niya na ang Diyos ay tumugon sa kanya. Naranasan niyang humingi ng tulong at tumulong ang Diyos. Naranasan niyang humingi ng probisyon at nag-provide ang Panginoon. I cried unto the Lord with my voice and He heard me out of His holy hill. That holy hill pertains to the temple at Jerusalem. At nahandoon ang templo, nandun ang presensya ng Panginoon. At nung si Haring David ay tumatakbong palayo at nagtatago doon sa wilderness mula sa kanyang anak na si Absalom, siya ay nanalangin sa Panginoon at alam niya na ang Diyos na ito ay tumutugon sa kanyang panalangin. Bakit naranasan niya na noon? Maraming pagkakataon, naranasan niya na ang Diyos ay tumugon sa kanyang panalangin. At sa magandang hamon ho sa atin ay balikan natin. Natapos na ang nakaraang taon, gaano karami
ang mga panalangin na tinugon ng Panginoon, mga panalangin ng probisyon, panalangin ng pag-iingat. At may mga pagkakataon, nag-uusap kami mag-asawa, ganong karami yung proteksyon ng Diyos na ginawa sa atin nang hindi natin napansin. Yung pag-iingat ng Diyos na hindi natin napansin na iningatan pala tayo ng Panginoon, yung probisyon ng Panginoon na hindi natin napansin na ibinigay pala ng Panginoon. Hindi lang basta yung ating pangangailangan at oo, higit pa sa ating pangangailangan. Naranasan ng pagkatugunan ng panalangin, naranasan ng pagsustento ng biyaya ng Panginoon. Sa verse 5, ang sabi ni Haring David, I laid me down and slept. Again, take note, anong sitwasyon? Siya ay nagtatago. At siya'y nasa ilang, siya'y nasa wilderness at nagtatago mula sa kanyang anak at marami ang kaaway na naghahunting sa kanya. Mahirap minsang matulog sa ganong kalagayan. Pero sabi ni Haring David, I laid me down and slept. At marami ang mga ina-assassinate habang tulog. Yes? Maaaring isang kasama ni Haring David, patatulog na ang hari, makakakuha ako ng reward mula kay Absalom pag ginawa ko ito. But I laid me down and slept and I awaked. Natulog ako at nagising ako. Bakit? Hindi dahil mahusay yung PSG o Presidential Security Group. Hindi dahil magaling yung taguan ko. Hindi dahil napakahusay ng plano at napakagaling ng mga kaparaanan ang dahilan kaya siya natulog at nagising pa rin ang sabi, for the Lord sustained me. It is the sustaining grace of God, the protection of God. Nagsustento sa kanya, naranasan niya. Naranasan niya ang mga katugunan sa panalangin, naranasan niya ang pagsustento ng Diyos, ng biyaya ng Panginoon. Hindi lamang ho yun, or naranasan niya ang pagsustento ng biyaya ng Panginoon. At nung naging resulta nito, itong pagkaranas ni Haring David ng mga bagay na ito mula sa Panginoon, ito ay nagresulta sa encouragement. Ang sabi sa verse 6, I will not be afraid of 10,000s of people that have set themselves against me round about. Hindi ako matatakot. Hindi ako magkakaroon ng pangamba sa libo-libo, sila man ay napakadami na laban sa akin. Hindi ako matatakot dahil nakita ko na, naranasan ko na ang pagtugon ng Panginoon sa panalangin, ang pag-iingat ng Panginoon. Sabi nga ho ng isang theologian, you are immortal unless God is done with you. Ang Diyos ang nagsusustento at nag-iingat sa atin. At nire-recall ni Haring David ang maraming paraan o maraming pagkakataon na ang kanyang mga panalangin ay tinugon ng Panginoon. Naaalala ni Haring David ang maraming mga panahon na siya ay sinustentuhan ng habag at biyaya ng Diyos. At mula dito nanggaling ang tapang, nanggaling ang lakas ng loob. Ang lakas ng loob ni Haring David ay hindi dahil malakas siya. Ang lakas ng loob ni Haring David ay hindi dahil malakas siyang mag-pray. Hindi dahil malakas ang pananampalataya niya, kung hindi malakas ang Diyos niya at tapat ang Diyos niya at tumutugon ang Diyos niya at yun din ang Diyos natin. Gusto ko lang konting diinan at nadaanan natin ito sa ating ilang mga time in the Word. Hindi dahil malakas ang ating pananampalataya. Minsan po may mga Kristiyano ganun ng, malakas yata ang faith ko. Mas malakas ba ang faith mo doon sa kayang pasabugin yung kanyang sarili? Sige nga, palakasan kayo ng faith. Malakas ang Diyos na ating sinasampalatayanan at yun ang ating pag-asa. And yes, alam ko, pag sinabing the power of prayer, as if Kristiyano lang ang nagpe-pray. It's not really the power of our prayer, it is the power of God who answers prayer.
At narito si Haring David, naranasan niya ang mga pagtugon ng Panginoon, naranasan niya ang pagsustento ng Panginoon. Ang sabi niya, I will not be afraid of 10,000 of people. Para kay Haring David, ang Diyos ay totoo. Hindi lamang siya ideya. Hindi lamang siya isang bagay at isang ideya na kinalakihan. Well, lumaki akong naniniwala sa Diyos. Hindi may Diyos, no. Kay Haring David, ang Diyos ay totoo. Naranasan niya. Ang Diyos ay aktibo, ang Diyos ay involved sa lahat ng mga bagay. Hindi siya katulad ng mga Diyos-Diyosa na walang kayang gawin, may tenga na hindi nakakarinig, may matang hindi nakakakita, may kamay na walang nagagawa, may paa na hindi kayang lumakad. Hindi ganoon ang Diyos natin. Ang Diyos ay nakakarinig. Ang Diyos ay nag-uunat ng kanyang kamay. Ang Diyos ay nakakakita. Ang Diyos natin ay tumutugon. At dahil dito, hindi siya matatakot. Madami man ang kaaway, kahit siya'y napapaligiran, naranasan niya na, alam niya by experience, ang Diyos ay kasama niya. At ito ay nagbigay ng matinding tapang kay Haring David para harapin at magsumigi sa gitna ng maraming mga kaaway. Lastly, tignan ho natin verses 7 to verse 8. Prayer and proclamation. Prayer and proclamation. Sa verse 7, nanalangin si Haring David, Arise, O Lord, save me. O my God, for thou hast smitten all mine enemies upon the cheekbone, thou hast broken the teeth of the ungodly. Nalalaman ni Haring David at naranasan niya na ang Diyos ay tumugon sa panalangin, siya ngayon ay tumawag sa Diyos. At ang sabi ni Haring David, Arise, O Lord. Bumangon ka, O Panginoon. Now, this is what is called anthropomorphism, na nagbibigay ng, nag-ascribe sa Diyos ng parang mga makataong katangian. Kung sinabing, Arise, O Lord, hindi ibig sabihin dahil siya'y nakahiga. Awake, O Lord, hindi ibig sabihin siya'y natutulog. Pero ito ay mga taong katangian para magbigyan tayo ng larawan at ito ay tumatawag sa Diyos. Tinatawag ni Haring David ang Panginoon, Lord, do something. Ikaw ang kumilos. Arise, O Lord. Itong salita na ito ni Haring David ay tumatawag sa Panginoon na siya ay kumilos at siya ay tumugon ng may dagliang kaparaanan. Marami ang kaaway, sila'y nakapalibot, hindi ko kaya sa aking sariling lakas. Lord, bumangon ka at tulungan mo ako. Save me. Now, itong word na save, kagaya na pag-aralan natin, lalo na sa Lumang Tipan, itong word na save ay hindi, madalas sa Lumang Tipan, hindi tumutukoy sa spiritual salvation, kung hindi physical salvation. And literally, si Haring David ay nanganganib ang kanyang buhay. Literally, si Haring David, delikado ang kanyang kalagayan. So, he's asking for physical deliverance mula sa Panginoon. Pero, tingnan din natin sa spiritual. Kanino kahihingi ng tulong para iligtas ang iyong kaluluwa? Sino ang may kakayahan para iligtas ang makasalanan? Well, malinaw ang salita ng Diyos, walang ibang kaparaanan kung hindi sa pamamagitan ng tagapagligtas na sinugo ng ating Panginoon. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. At ang sabi ng salita ng Diyos, sino mang tatawag sa Kanya, sino mang sasampalataya kay Kristo ay maliligtas. Hindi lamang sa kaligtasang pisikal, hindi lamang sa kaligtasan o hindi lamang sa probisyon ng material na pangangailangan, kundi yung pinaka-kailangan natin, yung kaligtasang spiritual, yung probisyon sa pinaka-malalim na pangangailangan ng ating mga kaluluwa ay manggagaling sa Panginoon lamang. Arise, O Lord, save me. And then nagsalita si Haring David, For thou hast smitten all mine enemies upon the cheekbone, thou hast broken the teeth of the ungodly.
na merong maaaring dalawang view dito sa interpretasyon nito. Una ay maaaring tumutukoy si Haring David sa mga naranasan niya noon. Nakita niya na noon na ang Diyos ang nagtanggol sa kanya. Nakita niya noon na sila'y lumalaban sa gera at ang Diyos ang lumalaban kasama nila at para sa kanila kung paano nagapi nila ang iba't ibang mga hukbo. Or maaaring, sabi ng ilang commentaries, si Haring David ay nagsasalita in a typical Hebrew literature way na kung saan dahil sobrang sigurado, ito'y sinasaysay na para bang past tense. Para bang yung binata, sigurado na siya na pakakasalan niya yung dalaga, ay, asawa ko yan. Pero hindi pa. Pero sigurado na siya. Ang sabi ni Haring David ay you have smitten mine enemies upon the cheekbone. And this is, doon sa Tagalog nating binasa kanina, sinampal sila sa kanilang pisngi. That was broken the teeth of the ungodly, nabungal. Again, this is a fatal wound. Ito ay matinding damage na ginawa laban sa kaaway. Ito yung mga nagpapabagsak, nagna-knock out. And this means complete victory. At walang ibang nagbibigay ng pagtatagumpay kung hindi ang Panginoon. So nanalangin siya at alam niya at nakita niya na ang Diyos na tumugon sa panalangit, naranasan niya na ito at umaasa siya na ito pa rin ang gagawin ng Panginoon. And then lastly, proclamation, verse 8. Verse 8. Salvation belongeth unto the Lord. Ang kaligtasan ay mula sa Panginoon. Now, let us be reminded, si Haring David ay hindi siya mag-isang tumatakas. May mga kasama siya. Sa Lumang Tipan, mayroon tinatawag na David's mighty men of valor. Na pag inimagine mo, para itong mga Avengers. Para itong sila Captain America na isa sa mga mighty men of valor ay isang Benjamite na talagang napakahusay sa napakaasintado. Isa sa mga mighty men of valor, tumatalo ng libu-libong mga kaaway. As in, matitindi. Pero hindi dahil dito kaya siya ligtas. Salvation belongeth unto the Lord. Yes, we use wisdom. Inutusan tayo ng Diyos. Gawin natin ang mga pag-iingat. Gawin natin ang mga magagawa natin. Gawin natin ang mga solusyon na available sa atin. Magtrabaho, humingi ng payo, uminom ng gamot, magpatingin sa doktor, magpabakuna. Pero sa kabila ng lahat ng ito, may bakuna ka man, marami ka mang pera, may connection ka man sa ospital or kung ano-ano mang mga bagay, ikaw ay pinsan ng mayor o kung ano man, salvation belongs to the Lord. Yes, salamat sa Diyos sa mga bagay na ito na maaari niyang ginagamit. Salamat sa trabaho na meron tayo. Salamat sa mga kakilala na meron tayo. Salamat sa gamot na meron tayo. Salamat sa doktor na meron tayo. Pero lahat ng ito are only but tools that God uses to sustain us, to help us, to protect us, to provide for us. Salvation belongeth unto the Lord. So patuloy natin iproklama. At huwag nating kalimutan na itaas ang Panginoon at purihin ang Panginoon at ideklara, oo, biyaya ng Diyos. Yes, maaaring tayo hindi pa rin nagka-COVID-19. Salamat sa Panginoon. Pero huwag mo naman masyadong tapikin. Siyempre, maingat yata ito. Grabe yata ang kalusugan ko. Grabe yata. Well, purihin ang Panginoon sa mga bagay na yon. Pero huwag natin kalimutan na ang Diyos ang nag-iingat. Ang Diyos ang nagsusustina. Well, again, especially pagdating sa spiritual na kaligtasan, walang ibang kaparaanan kung hindi mula sa Panginoon lamang. Ang sabi ni Haring David, thy blessing is upon thy people. Andun ang kanyang kumpiyansa sa Panginoon na ang Diyos na ito ay pagpapalain ng kanyang mga tao, ang kanyang bayan, sapagkat ang Diyos na ito ay nangako. Ang Diyos na ito ay hindi nangako sa mga Philistines. Ang Diyos na ito ay hindi nangako sa mga kung ano pang mga Jebusites, Perizzites, at kung ano pang mga sites.
Siya'y nangako sa Israelites. At ang Diyos na ito na tumutupad sa pangako, He will bless His people. Alam niyo, nangako ang Diyos kay Haring David. Ang trono mo, ang paghahari sa iyong trono ay isang walang hanggang paghahari. Ang iyong anak ni David ang uupo sa trono at maghahari magpakailanman. Alam ni Haring David na ang Diyos ay tapat at tutupad sa kanyang pangako. At ito ang kumpiyansa niya, at ito ang pundasyon niya, ito ang matibay na tungtungan niya. O kagaya ho nung sinabi ho natin kanina sa ating pasimula, ang mananampalataya ng Panginoon, kapag humaharap sa maraming mga oposisyon, problema at kabagabagan, ay maaaring tumawag sa Diyos ng may kumpiyansa. Dahil nalalaman natin at naranasan natin sa maraming pagkakataon na ang plano ng Diyos ay hindi mahadlangan ng sinuman at ang Diyos ay Diyos na tapat at Diyos na kumakalinga at Diyos na nag-iingat at Diyos na tumutugon. Ano man ang ating sitwasyon, iba't ibang problema na ating daladala. Mga kapatid, yes, dumaan na sa CS operation ng aking asawa 2 years ago, pero nakakakaba pa rin. Pero tayo ho ay may kumpiyansa sa Diyos. Na siya ay Diyos na mabuti, perpektong may hawak, at nahandon ang kanyang pag-iingat at probisyon. Nawa, anuman ang ating sitwasyon, dalhin natin mga katotohanan ito. At ito ang magsilbing matibay na tungtungan natin sa gitna ng bagyo na pinagdaraanan. Let's pray. Panginoon Diyos, aming Ama sa langit, salamat po sa iyong salita. Oo, maaaring hindi kasing grabe ng sitwasyon ni Haring David na sariling anak niya ang nagtatangka sa kanyang buhay. Pero salamat, O Diyos, sapagkat ang iyong kamay ay hindi maiksi na maging sa mga sitwasyon namin, mga problemang kaharap namin, mga kabigatan na dala namin, kapansanan na meron. Alam namin na ikaw ang Diyos na tapat, Diyos na tumutugon, Diyos na hindi sumisira sa pangako. Ikaw ang Diyos na may hawak sa amin. Pero tulungan mo kami na lagi pa at lalo pang manalangin sa iyo. Na ang katotohanan na ikaw ang Diyos na tapat at tumutugon sa panalangin ay lalong magtulak sa amin. Kagaya ni Haring David ay inireport sa iyo, itinaas sa iyo ang mga kabigatan at mga pinagdadaanan. Pakita mo sa amin, paalala mo sa amin kung gaano kami kahina na ang kaligtasan ay sa iyo lamang masusumpungan. Salamat, O Diyos, sa mga probisyon mo. Salamat sa mga kaparaanan kung paano natutustusan ang aming mga pangangailangan, mga ginagamit mo para matugunan ang aming mga sitwasyon. Pero, O Diyos, lahat ng papuri ay sa iyo pa rin namin itataas, sapagkat ang kaligtasan ay galing sa iyo. O Panginoon, ang iyong salita ay patuloy mong gamitin sa amin. Patuloy na maging paalala, kumpiyansa at kalakasan. At lahat ng papuri ay mauwi sa iyong pangalan lamang. Dalangin namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Tayo po yung lahat at tayo po'y umawit sa Panginoon. Tayo po'y umawit. Awitin mo natin, praise Him, praise Him. Praise Him, Jesus our blessed Redeemer. Sing, O earth, His wonderful love proclaim. Hail Him, highest archangels in glory. Strength and honor give to His holy name. Like a shepherd,
Amen. Purihin po ang pangalan ng Panginoon, mga kapatid. Salamat po sa bawat isang naririto at maging sa ating mga kapatid at kaibigan na kasama live online. At patuloy natin ipag-pray ang bawat isa, lalo na ho ang ating mga kapatid na may karamdaman at patuloy na mga kapatiran natin na nasalanta ng bagyo. Ay patuloy nating ilapitin sa Panginoon sa panalangin. Muli, isang paalaala sa atin, ang ating mga natutunan ngayon, araw na ito mula sa salita ng Diyos ay patuloy nating pagbulay-bulayan. Huwag nating hayaan na basta mawala lamang sa ating kaisipan. Tulungan nawa tayo ng Diyos na man tayo naroroon, maging mabuting ilaw, maging mabuting patotoo, maarat na asin, at patuloy tayo magpagamit para sa kalwalhatian ng Diyos. At ngayon mga kapatid, sa ating paghiwa-hiwalay, nawa ang pagmamahal ng ating Ama, ang biyaya ng Panginoong Yesus, at ang kapangyarihan at presensya ng Banal na Espiritu sa mabawat isa sa atin. Tulungan, gamitin at ingatan nawa tayo ng Panginoon. God bless po. Ingat po sa pag-uwi. We are dismissed.